Okay mga kapatid, welcome back po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ngayon ay alas 5. 10 minutes bago maging alas 5 po ng hapon. Okay po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa mga nakaka-appreciate. Buong puso po ako nagpapasalamat. At doon sa mga nagsusubscribe at saka nagla-like, thank you. Thank you po. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po yan. Kahit na like lang po, masaya na po ako nun at nagpapasalamat na po ako. Okay po, talakayin lang natin, bigyan lang natin ng reaction at opinion yung sa affidavit ni Ramil Madriaga, yung ikino-connect ni Vice President. Naglabas, kasi napanood ko naman po yung mga nilabas na Lasas at saka ni Joey. Tiningnan ko rin sa FB page o sa page ni Ramil Madriaga. Tama naman po, tugma naman po yung sa inauguration ni Vice President at saka yung mga activities niya kompleto po doon. Yung mga yung nang graduate siya, kung saan siya pumunta sa Camiguin, pumunta ng Davao, pumunta ng Palasyo, June 27 na 29 nandun siya. Tapos 27 sa Presidential Security Group, nandun siya, nagpa-picture siya kasama ng mga PSG. Tapos nakita natin yung affidavit niya doon sa part na yon. Hindi nilagay yung educational background. Basta lahat po nung nilabas nila Joey at saka ni Miss Sas, tiningnan ko po doon sa page icon niya, FB page niya o sa kanyang FB niya ni Madriaga. Tama po lahat. Sinerch ko. Kaya lang hindi ko na po siya kinapi or what o ano pa man kasi naglabas na nga po sila Joey, ang mga idol natin yan, si Misas. Magagaling yan, di ba? Baka magkaroon tayo ng problema kaunti doon sa tinatawag na kung ba't kailangan ilabas mo yun sa part o ginopya mo, di ba? Di bali sila Joey at saka sila Sas, magagaling naman yan. Alam yung mga tinatawag ng mga technical, di ba? Kaya hindi ko na kinuha siya. Hindi ko na kinapi o nag-copy, nag-sell screen, screenshot, di na po ako nagganon. Kasi nga meron naman nilabas sa Joey at saka si Mrs. Kaya magkaroon man ng tinatawag na kabisado naman nala idol yan, nala Joey at saka ni Mrs. Kaya kompleto po siya. Nung graduate siya sa Manila Christian College University, Christian University, diba? Pati yung pangalan niya nakakuha naman doon. Kumbaga, yun ang bibigyan natin reaction. Kung talagang mga kapatid, ito yung mga galawan ng mga tinatawag na trapo. Opo. Kasi di ba nag-post si Montulpo regarding doon na yun nga daw doon sa inauguration kasama si Ramil Madriaga ni Vice President. Tapos naka-caption ata doon na dumalaw sa di ba? Kaya pala dumalaw sa mga alanganing oras, sa mga ganon, parang binibigyan niya ng di ba? Parang ito yung Pero, base doon sa inilabas na lasasasal na Joey, may talaga palang Ramil Madriaga. Kumbaga, hinanapan talaga ng kapangalan ni Ramil Madriaga. Naghanap sila ng katulad ng pangalan ni Ramil Madriaga na isang kidnapper. Base doon sa nilabas ni Sasa na ang kinidnap ay isang business Chinese na bali doon sa nilabas ni Sasa parang boss nila. Tapos nag-ransom ng 100 million. Nangyari daw yata yung sa may Kainta. Yun na, kasi nanood naman ako. Tiningnan ko naman doon yung mga yung part na yun ay mayroon naman talaga mga basihan. Nakita naman doon. Kaya hindi na ako nag-screenshot kasi nga tinatawag ng mga technical, baka, di ba, alam naman natin, di ba, ay sa Lasas, magagaling naman yan, si Joey, kaya mayaman na sila. Bali, bibigyan lang natin ng reaction. Kasi kung talagang nagtatago, kumbaga, kasi yun yung nakita natin, 2020 malapit na, di ba? Ganyan din yung halos ginawa kay Vice President Jojo Binay sa part na yon. Sino yung mga bumanat diyan? Yan din. Yung mga karakter na yan sa Latrililing, di ba? Talagang dinurog nila. Parang yung pattern, parang gusto nilang i-pattern si Vice President
Inday Sara doon sa part na yun. Kaya nilabas nila yung mga ganyan, ng galawan. Tapos, ang napansin natin, ito yung galawan ng mga trapo talaga, nung baga, para lang masiraan yung Vice President. Ang nakita natin doon, mga kapatid, yung affidavit ni Ramil Madriaga, na talagang totoong PSG na naging PSG kasi nakita naman doon sa service niya, doon sa affidavit niya may nakalagay doon. Hindi sila naglagay ng educational background. Wala doon, kahit tingnan niyo yung affidavit niya, wala doon. Bakit? Kasi malalaman nila yung taon. Nandun nilabas nila Joey. August ata yun nung mag-graduate siya sa Manila Christian University. Kung hindi ako nagkakamali, Manila. Basta Christian University. Yan, malalaman nila. Kaya di na, kumbaga, talagang planado. Kasi kung ikaw gagawa ng affidavit, dapat nandun din yung educational background mo. Ba't hindi nilagay? Kasi malalaman nga, kasi ang lahat ng galaw at kilos at mga aktibidades ni Ramil Madriaga, nakabuyang-yang. Kung talaga nagtatago yan, dapat hindi niya igaganon yun. Diba? Kung nagtatago siya sa batas, imagine mo, nakasama si Secretary Abalos doon sa may nakaburol na sundalo. Kasama rin siya doon. Kung talaga siya wanted o isang kidnapper na yan, o di ba? Kasama sa, dapat dinampot na yan. DILG Secretary Abalos. Tapos nandun din si PNP Chief noon, si Asurin. O dapat dinampot na yan. Pumunta sa ISAP, sa PSG, doon sa loob ng PSG, nagpa-picture pa doon sa pumunta ng palasyo, di ba? Pumunta sa Camiguin, sa Davao. Lahat ng aktibidades niya, lahat ng mga ginagawa niya, pinopost niya. Kung iyay nagtatago sa batas, base doon sa sinasabi nila na isang ganito, di ba? Dapat walang ganon. Lahat ng aktibidades, alam nga naman, i-post niya pa kung nasaan siya. Pumunta ng Camiguin, ilang beses sabay-sabay yung buhol. Yung mga lahat na nakita naman natin, nakita ko naman talaga doon sa kanya, yung mga activities niya sa FB niya. Nakita ko, yun at yun eh. Meaning, kung nagtatago, dapat, di ba, hindi mo ilalagay doon. Tapos bukod doon, ang matindi pa, nung mag-graduate siya, di ba, nag-graduate siya ng kanyang course na doon sa Manila, sa Christian University. Nag-graduate siya, nandoon yung pangalan niya, tapos ganyan. Ibig sabihin, kung talaga nagtatago o kung sinasabi nila kasi parang inuugnay nga doon sa na may isang Ramil Madriaga na kidnapper nga doon sa isang pato, may kaso na nagtatago daw. Kung nagtatago yan, yung mga activities niya sa FB niya, dapat hindi nakalagay yan. At saka hindi yan ikot ng ikot kung saan-saan. Kasi nga nagtatago ka nga tapos aalamin mo, ilalagay mo yung mga aktibidades mo sa bawat galaw mo, sa mga gagawin mo, di ba? Dapat nakatago rin siya. O hindi, nakabuyang-yang nga po eh. Lahat ng puntahan niya, may kainuman pa nga siya ng mga kaibigan niya eh. O, ang matindi nga doon, ang isa sa mga napansin ko doon, yung affidavit niya, wala talagang educational background. Meron siya yung services background nandoon sa sa PSG ganyan basta ganoon yun lang, basta hindi ko na kinopya talaga totally kasi pinakita na Joey naman yan at nalasas, napanood naman natin lahat na sigurado. Kaya nga lang siyempre ayoko na rin kasi baka magkaroon ng tinatawag na technicalidad, di ba? Kaya pasensya na po sa part na yon, di ba? Kasi ganun lang, ang akin lang pinupunto natin, ito yung galawan ng mga trapo para para sirain lang talaga. Kaya, Ramon Tulfo, akala mo po kasi siguro, tingin ko lang opinion ko lang po ito. Ang akala mo siguro, 80s pa ngayon. Di ba? Kasi noon, magsalita ka, paniniwalaan ka na wala nang check, hindi mo na ma-check yan kasi nagsasalita ka sa radyo, wala kang ebidensya. Ngayon, hindi po. Digital era na po tayo ngayon. Lahat na halos ng Pilipino may cellphone. Pwede nang i-search. Kaya hindi ka na makakapagtago. Hindi katulad ng mga 80s na yan, pag nag-broadcast sa TV, sa radyo, wala kang chance na tingnan, i-search. Bakit? Wala pa noon eh. Hindi pa buyang-yang yung tinatawag na social media. Lalo tigit yung tinatawag na digital era. Digital era na po ngayon. Kaya siguro, itong si Mon Tulfo, akala niya hindi ma-check. Nabuyang-yang siya doon.
nakita na talagang may tinatawag na naratibo para sirain lang yung Vice President, di ba? Doon sa part na yun. Na yung pala, naghanap sila, base sa sinabi ni Sasa, naghanap sila ng katulad ng pangalan ni Ramil Madriaga na malapit sa mga Duterte. Na yun nga sinasabi ni Sas, yung tinatawag na kidnapper na nagparansam ng 100 million na Chinese, business Chinese, na base Kiko, boss ata nila yun. Ayun. Di, siyempre, kidnapper, magtatago yan. Pero yung mga detalye, mga date na pinupuntahan ni Madriaga, na totoong Madriaga, nakabuyang-yang. Pumunta sa Lamay nung may sundalo na kasama si Abalos. Dapat pinusasa na yun. Di ba? Inuulit ko nga po, pumunta ng PSG compound. Dapat na pusasa na yan. Di ba? Nung mag-graduate, kung saan-saan po sa Davao, sa Balasio pumunta, kasama yung asawa niya, nagpa-picture dun. Nakita po natin lahat. Meaning, hindi talaga siya nagtatago. Kaya nakakalungkot. Ito yung mga tinatawag galawan ng mga trapo na, kumbaga, para ma-eliminate yung BP Sara. Na inuugnay yung isang Ramil Madriaga sa mga Duterte doon sa sinasabi may krimen na nagawa. Pero yun ay bahagi ng mga isiniwalat na Lasas at saka na Joey. Bali napanood ko lang, tiningnan ko lang din naman, sabi si Madriaga, sakto nga naman. Nasa Camiguin, nasa Bohol, nasa Malacanang, di ba? Nag-graduate, nandun sa may mga kainuman na mga kabarkada, pumunta ng kung saan-saan siya, di ba? Meaning, hindi siya nagtatago. Kaso nga, binigyan ng, kumbaga, bigat ng mga social media na malalaki. Tapos yan, ginawang ganon. Parang, wala naman tayo binabanggit naman. Pero, parang pinatulan nila yan. Na akala, ito yung Madriaga na Ramil na may kasong kidnapping. Base sabi ni Sas, naghanap lang talaga ng kapangalan ni Ramil Madriaga na isang kidnapper o may ginagawang krimen na iuugnay kay Vice President para para sirain lang. Yung naratibo para sirain o durugin lang. At iyon, sa tingin ko lang, opinion ko lang po, baka nga isa sa mga paraan doon sa tinatawag na, hindi, opinion ko lang po, baka doon sinasabi ng blunder, mai-connecta doon o maisama sa mga ganon. Pero hindi ko sinasabi na kasama doon. Baka nga, di ba kasi, yan planado yan, di ba? Kaya yung sinasabi nilang Ramil Madriaga na may kaso na kidnapping, yung pala, may Ramil na Madriaga talagang kidnapper. Bukod dito sa Ramil Madriaga na naging PSG na madikit lang, parang nakuan lang sa mga Duterte, lalong higit kay Vice President siguro. Yun ang sinasabi ni Ramon Tulfo na bumisita pa raw, di ba? Doon sa kulungan ng mga alanganing oras, kaya pala ganun, di ba? Yung pala, yung tinatawag niya na bagman daw ng BP Sara. Pero tandaan natin mga kapatid, ito yung mga galawang trapo para gagawan ng paraan. Dahil hindi nila kaya yung Vice President sa 2028. Ang pakiusap ko lang sa inyo, lumabang kayo ng patas. Labanan nyo yung BP Sara, Inday Sara, Duterte ng patas. Labanan nyo, hindi yung ganyang sistema na itutulad nyo sa kuwan. Itutulad nyo sa dating Vice Presidente, Jojo Binay, para durugin nyo, di ba? Pero kahit anong gawin nila, nandun pa rin, nananatili pa rin, siya pa rin ang runaway. Siya pa rin ang nanguhuna sa mga survey pag pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Kaya useless Pero may naniniwala. Pero kagandahan nga lang, naisiwalat na Joey at Sas yung bagay nito. Nagkaroon ng ideya, nakita ng mga tao na talaga palang ginagawan lang talaga ng mga issue at naghanap ng katulad ng pangalan ni Ramil Madriaga na isang kidnapper. Sana makita po ninyo ang katotohanan. Hindi ko sinasabi na baka nga, di ba? Nagtatanong lang po kasi nanood lang naman tayo. Pero kung totoo nga ito na talaga naghanap sila ng kapangalan ni Ramil Madriaga, galawang mga trapo to. Galawan ito upang eliminate ang Vice Presidente. Lumabang kayo ng patas. Tingnan natin kung talagang doon kayo lumaban sa tamang pamamaraan. Hindi yung ganyang sistema na mandurog kayo kahit hindi totoo. Kung totoo nga itong mga bagay na nilabas na Lasas, galawang trapo to. Salamat at God bless. Ingat po tayo lagi. At nawa, makita natin yung totoo. Totoo na talagang may ginagawa sila para ma-eliminate ang BP Sara. God bless lahat.
Bye-bye po.